Nagpa-reserve na ako ng 4 seats para sa inyo. Oh, thank you. Ang papa mo, anong trabaho niya? Isang businessman. Okay. Ikaw, kwentuhan mo ako ng pagkabata mo. Kung saan ka pinanganak, sino mga parents mo? Anong paborito mong gawin noon? Mga kalaro mo. Ang dami mong tanong. Pwedeng isa-isa lang. Sige, isa-isa na lang. Kaya ko yun. Kayo ni Jamie ba? Si Jamie nagpunta sa orphanage kaninang umaga. Hindi mo ba alam? Hindi. Huwag mong isipin yon. Pag alis mo, nag-usap at nagkaayos din kami kaagad. Buti kong ganun. Nag-aalala ako sa inyong dalawa kagabi. Okay lang bang makilala ka ng mga parents ko? Ha? Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon mo dito. Ang dad ko kasi, gustong-gusto niya makilala ka agad. Pero kung hindi ka pa handa, sigurado makakapaghintay pa naman siya. Okay lang naman. Hindi naman. Nagmamadali ka na naman. Pero kung hindi naman formal ang invitation, bakit hindi? Mabuti na yung makilala ko siya habang malakas pa ang kanyang katawan. Thank you. May tumatawag yata sa'yo. Tatawagan ko na lang ulit. Baka emergency yan. Okay, sandali lang Hi, kamusta? Nasa bahay. Masama ang pakiramdam ko kaya... Ha? Yung portfolio ko? Walang biro. Ba't di tayo magkita ngayon? Kasama kong dean ng school ngayon. Sige, pero bilisan mo, ha? Pasensya na ulit, Ano ka ba? Career mo na to. Salamat sa'yo. Ang totoo, nagulat ako. Hindi ko to inaasahan. Siguro napakagaling mo nga. Congratulations. Salamat ulit. Sige, mauna na ako, Sige, tatawag ako. Thanks ulit. Siya nga pala. Pwede na siya magsimula anytime. Na-impress ako sa portfolio na binigay niya. Sinabi ko sa Dina, bigyan siya ng chance pumili. Kaya bahala na siya sa field na gusto niya. Kaya nasa kanya na kung gugustuhin niya maging professor. Teka, ano ba sinasabi mo dyan? Hindi naman siya magdidesisyon dito. Ikaw ang mag-aasikaso sa kanya. Hindi ba yun ang deal ninyo? Hindi lang pangalan ko ang nakataya dito. Sa'yo yun. Ako ang bahala pagdating sa media part. Pero pagdating sa pagtuturo, ikaw magtuturo sa kanya. Anak ka pa naman ang chairman of the board. Pagkatapos bigla ka na lang magpapasa ng responsibilities. Sige na nga. Hindi kayo mapapahiya dahil magaling siya at passionate sa trabaho. I can promise you that. Dahil sa mga naririnig namin sa'yo kung gaano siya kagaling, lalo tuloy kaming na-excite na makilala siya. Teka nga, darating pa ba siya o hindi na? Well, Mas maganda siya sa personal,
Hello po sa inyo. Introduce yourself. He's Professor Park of Hankook University. Ako po si Emily Jang. Nice to meet you. Siya naman, si Director Choi of the Harmony Art Group. Nice to meet you, sir. Maupo ka na. Baka mapagod ka. Thank you. Ah, kilala mo ba siya? Hindi. Anong gusto mong inumin? Martini? Singapore Slim? Ano ba ginagawa mo? Ikaw na ang magtanong sa kanya. Sorry. Anong drink mo? Ewan ko, sir. Nakakatuwa magtanim, hindi ba? Dito muna ako. Okay, kayo ang bahala. Natutuwa ako, dumalaw ka. Alam mo, bukas ko sana sasabihin to eh. Kaya lang nagbago ang isip ko sa kotse. Ewan ko ba? Kaya dito ako tumuloy. Ganun ba? Siguro, ganito pag magkaibigan. Totoo yun. Ilang araw pa, ipapakilala ko na si Emily sa parents ko. Oh, bakit? Wala naman. Ibig sabihin, gustong-gusto mo na talagang makasama si Emily? Tama. Ang totoo, nangyari to lahat dahil tinulungan mo ako. Nadala ko sa mga sinabi mo eh. Ang galing mo talaga. Kahit na nagkasagutan kayo dahil sa bahala ko. Ano ka ba? Okay lang yun. Yun din naman ang bala ko sa kanya eh. Kung sa bagay, feeling ko talaga destiny namin to eh. Mula nung umpisa pa lang hanggang sa nangyari ngayon. Nakakatuwa. Pati nga school, pareho din pala kaming dalawa eh. Marco, ano ba talagang nagustuhan mo kay Emily? Dahil ba pareho lang kayo ng pinasukang school? Hindi. Hindi lang naman yun eh. Ano bang klaseng tanong yan? Sinisiguro ko lang, baka kasi nadala ka lang ng mga coincidence. Hindi naman ako yung tipo ng lalaking nai-inlove sa ganun. Alam ko yun. Pero kasi, hindi mo pa talaga siya nakikilala ng mabuti eh. Bakit parang nagbago ka na sinasabi? Pasensya ka na ha. Ano bang tingin mo sa akin? Basta na lang oo sa lahat ng mangyayari at hindi paglalaban ng nararamdaman ko. Kasi parang... Ano bang problema? Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari noong isang gabi? Hindi na. Wala yun. I'm sorry ha. 그대
Diyos ko. Hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Parang hindi ko na kayang panindigan ang pangako ko na maging magkaibigan kami hanggang wakas. Tuwing pinipigilan ko ang damdamin ko, parang unti-unting sasabog ang dibdib ko. Diyos ko, tulungan niyo naman po ako. Tibayan niyo po ang kalooban ko. Huwag niyo naman akong hayaang sumuko. Baka mabaliw na ako eh. Sarap talagang tama. How lucky am I to be bitten by a mosquito again this year? Did it cry itself to emptiness? Oh, the poor cast-off shell. Director, O bakit naman? Hindi ba nag-major siya ng literature? Japanese literature naman to. Part ito ng haiku. huwag mo siyang intindihin. Hopeless romantic lang talaga siya. Sige lang, ituloy mo yan, Director. Close ba kayong dalawa ni William? In love ka ba sa kanya? Sir? Ano bang tanong yan? Huwag mo na siyang intindihin kasi I'm sorry. Excuse po sandali. Pupunta lang ako sa ladies' room. Sige, okay lang. Bartender! Gusto ko ka ng scotch? Professor ka naman pala eh. Tumahimik ka dyan. Pagtaas ng edukasyon mo, ganun din ang pagtaba ng bulsa mo. Sabi ng horoscope ko, swerte daw ako ngayon eh. Sa nakikita ko, ikaw magbibigay noon sa akin. Ganun na lang gawin natin. Diba? Excuse me. Babalik din ako agad. Sure, no problem. $30,000 ang hiningi mo? Pwede ba huwag kang maingay? Hindi ko narinig ang sinabi ko kaya itataas ko ng $50,000. Oo na. Gagawin ko na ang lahat basta huwag ka lang maingay, please. Matutuwa si Chairman Kang yan. Tinanggap mo na ba ang offer niya? Hayop ka talaga. Wow, mukhang nalasing yata ako dun. O paano? Tatawagan na lang kita kapag may schedule ng klase. Sige po. Salamat sa binigay niyong tulong sa kanya. Walang anuman yun.
Marami naman kayong inabot na tulong sa amin sa tuwing kailangan namin ng hotel para sa bakasyon. Hanggang sa muli, ha, Emily? Aasahan ko po yan. Ay, ang formal mo naman. Oh, halika na. Mag-iingat po kayo. Halika na. Sige. Hindi naman ako nakakahiya, no? Oh, oh. Sumimasen. 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 Kilala mo ba ang tao yan? Hindi. Para kasing narinig ko may kausap ka sa ladies room. Baka nagkakamali ka lang. Ah. Mukha nga. Halika na. Sa research, napag-alaman namin na karamihan sa mga hotel sa Jeju ay nakafocus sa pagiging mahal at malaki. Ang Mondo Ay Hotel naman ay para maging sikat na resort sa mundo. Kaya dinisenyo namin ito na may sand-covered swimming pool na isa sa pinakauna sa mundo. Isasabay ito sa pagtayo ng hotel. Ang main concept ng sand pool ay para may integrate ang image ng pagiging environment-friendly ng Mondo Group sa guest-friendly reputation ng Hotel A. Ito ang sisimbolo ng kahangahangang kalidad ng hotel. Isa pa, dinisenyo namin ang mga exhibition hall para sa iba't ibang cultural contents, gaya ng musicals, concerts, at exhibitions. Dahil dito, nakalikha kami ng bagong modelo ng hotel. Isang hotel na pinagsama-sama ang luxury, culture, at comfort. Maraming salamat po. What do you think? Since galing ang concept na to sa planning department, hindi ako sure kung magugustuhan mo. Nagustuhan ko ang idea niyo. Nag-alala lang ako na baka ibang concept niyo sa naisip ko. Pero okay na ako ngayon. Ang galing ni Jamie, di ba? Amazing. Sinabi mo pa, nag-alala nga din ako kung sinong makakatrabaho namin dito. Siya nga pala, paano mo naisip yung sandpool concept? Innovative, ha? Concept ko sa'yo ng papa niya. By the way, may meeting pa kasi ako. Mauna na ako sa inyo, ha? Sige, magkita na lang ulit tayo. Bye. Dito po tayo. Thank you. Namamaga ang mukha mo. Nagpuyat ka ba para sa presentation ngayon? Hindi no. Tama si Nathan. Parang umiyak ka kagabi. Ay, oo nga pala. Magkakilala na tayong lahat pero hindi niyo pa pala siya kilala. Oo, tama ka. Ako po si Jamie Moon. Buti po nagkita tayo ulit. Mukhang nakita na tayo dati pa. Pero sorry, hindi ko matandaan. Hindi po talaga tayo acquainted. Pero nagtrabaho po ako bilang maid sa Hotel A hanggang naalis ako recently. Naging biktima kasi siya ng mga peking diploma noon. Naalala ko na. Ikinalulungkot ko nangyari sa'yo. Okay lang po. Kung akong nasa posisyon nyo, ganun din ang gagawin ko. Pero syempre, hindi ko gusto ang mga nangyari, pero okay na po ako ngayon. Sana magkatrabaho tayo bilang isang team. Yun din ang gusto kong mangyari. Sana wala ka ng sama ng loob sa amin. Aasahan naming mamahalin at aalagaan mo tong hotel. Yun na nga po ang ginagawa ko. Isa pa, sa inyo rin po nagtatrabaho ang roommate ko. Ang pangalan niya ay Emily. Wow, roommate mo pala si Emily Jan. Ganun ba? Ang liit ng mundo, no? Sabi niya sa akin may sakit daw ang roommate niya. Magaling ka na ba ngayon? Hindi naman po ako nagkasakit, May nangyari ba kagabi? Ang aga mo kasing umuwi.
Nagkasakit kasi yung kaibigan ko kaya kailangan ko siyang alagaan. The subscriber is out of reach. Please leave a message after the beep. Anong flowers ba ang gusto ng parents mo? I guess kahit ano. Sigurado matutuwa na yun, makita ka lang nila. Kahit na bumili pa rin tayo. What do you think of these? Maganda. Ito na lang kaya. Mag-taxi na lang tayo, baka malantay yung flowers. Hindi na. May kotse maghahatid sa atin. Ano? Teka, mag-usap muna tayo. Sino ba yung taong yun? Secretary mo ba siya, ha? Meron pa akong gustong sabihin sa'yo, Emily. Di ba aware ka naman na iti-take over ng Mondo Group ang hotel eh? Oo naman. At alam mo rin na may mas mataas pa kay Chairman William Jiang, di ba? Tinutukoy mo ba yung anak ni Chairman Song? Yung batang director din ng Mondo Group ngayon? Sorry kung sinikreto ko sa'yo. Ako ang taong yan. Papa ko si Chairman Arthur Song ng Mondo Group. Anong sabi mo? Please leave a message after the beep. Pasok. Kailangan na po nating umalis para sa meeting ng mga hotel chairman. Thank you. I'm really sorry. Dapat sinabi ko sa'yo noon pa. Naghihintay lang ako ng tamang tiyempo. Wala akong intensyong manloko. Gusto ko lang na makilala ako ng tao bilang ako at hindi anak ng kung sino. Teka, iniisip mo ba na ako yung klase ng babaeng kaya mong paikutin at lokohin? Ganun ba yon? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin, Marco? Ibig mong sabihin na nagkakilala tayo. Nung kumain tayo ng spicy rice cakes at stuffed sausages sa kalye. At nung niyakap mo ko sa Jeju Island. Lahat ng yun ay isang malaking kasinungalingan. Emily. I'm really very sorry. Tawagan mo na. Gusto ko makausap si Emily. Mahirap ba yung pinagagawa ko sa'yo, ha? Kung gusto niyo po, kayo na lang ang tumawag sa kanya, sir. Sumimasen. Kanina ko pa siya tinatawagan. Ayaw niya ako sagutin. Kaya nga nagpunta ako dito eh. Ano ba? Ba't hindi ka ba makaintindi? Wisit. Anong problema? Pasensya na, sir. Nagpupumilit po kasi ang taong ito na tawagan si Emily Jiang. Magkakilala ba tayo? Kalimutan mo na ang lahat. Ako na lang ang isipin mo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ginawa ko yan para makakilala ng katulad mo. Oo na, alam kong ibig mong sabihin. Pero kasi... I love you. Hindi ko gusto magsabi ng nararamdaman
nararamdaman ko. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Pasensya ka na talaga, ha? Pero totoo yun. Mahal kita. Yun na lang isipin mo, pwede? Okay ba sa'yo yan? Wow, ang ganda ng office mo, ah. Please, have a seat. Pwede bang huwag mo naman akong tignan ng ganyan? Anong relasyon mo kay Miss Emily, Cha? Paano ko ba ito papaliwanag? Hindi kami pwedeng paghiwalayin. Kung totoo yan, ba't hindi mo siya matawagan? Sorry, nagugulan ako. May utang siya sa akin. May mga binigay ako sa kanya kaya siya nagkautang. Meron pa ba siyang ibang utang maliban sa pera? Hinahangaan kita bilang chairman ng hotel na ito. Ang galing, natumpok mo. Well, simple lang naman ang gusto ko. Pera lang naman ang pwede kong habulin kay Emily at wala nang iba. Yun ba ang gusto mong malaman? Kaya sana intindihin mo na lang, huwag mo nang palakihin pa ito. Huwag ka nervyusin. Basta't magpakatotoo ka lang. Okay na yun. Salamat. Sir, nandito na po si Marco. Andito na sila. Hi, pasok kayo. I'm very glad to meet you. Sandali lang. Kilala kita. Magandang araw po. Ako po si Emily Jang. Para po sa inyo. Nagkita na ba tayo noon? Opo, natatandaan ko sandali lang po tayong nag-usap. Ma, nagkakilala na kayo dati? Tama ka. Sa reception tayo nagkakilala, di ba? Opo. Ha? Nasa reception ka? Nandun ka nung gabing yun? Ba't hindi kita nakita? Sumama kasi ang pakiramdam ko kaya umuwi ako na maaga noon. Ba't di mo sinabi sa akin? Teka muna, ha? Excited pa naman kami makilala ang misteryosong girlfriend ng anak namin. Yung pala, nakilala na namin siya doon. Tama ka, Dad. Ang galing naman. Kung nakita mo ako noon, malamang di mo ako sasagutin. Well, mabuti na lang. Sabi niya gusto niya ako bilang isang salesman. Nagalit siya dahil nagsinungaling ako sa kanya. Hindi niya ako mapatawad nung una. Okay lang yun. Mukha naman siyang mabuting babae. Okay ba siya sa inyo? Well, mukha rin siyang honest. Kaya gusto ko siya. Mahirap siguro lumaki ng walang mga magulang. Buti nakapagtapos ka. Mahirap nga po. Katoliko kasi yung bahay ang punang tinuluyan ko at napaka-stricto nila. Kaya bata pa lang ako, natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Sabi ni Marco, masyado kang uptight at nagmamatigas sa ilang mga bagay. Hindi naman po sa ganon. Hirap lang po ako mag-open sa mga taong kakikilala ko lang. Nahirapan din nga po ako mag-open up kay Marco nung una. So nag-iingat ka sa mga tao? Medyo po, pero
Pwede naman kayong maging komportable sa akin. Darating din tayo dyan. So, paano? Maiwan na kita. Siya nga pala. Ito ang business card ko. Ipaalam ko kay Emily to. Mabuti. Ang laking abala na nga na pinuntahan ko pa siya dito dahil ayaw niya akong tawagan. Pero alam mo, may kutob akong magkikita pa ulit tayo. Ang gara talaga ng office mo. Pasensya ka na, ha? Ang dami kasi ng tanong namin. I hope you're okay. Wala po yun. Sana hindi po ako nakaabala sa inyo. Ano ka bang bata ka? Anyway, pumunta ka uli dito. Nag-enjoy ako ngayon. Salamat sa'yo. Nag-enjoy din po ako. Ihahatid ko na po siya. Mag-ingat kayo. Sige po. Paano? Hindi mo siya gusto? Hindi. Worried lang ako dahil laki siya sa ampunan. Alam ko ang ibig mo sabihin. Pero masayahin siya bata. Natutuwa ako dahil lumaki siya matino. Sana nga tama ka. Just think positive. Napagod ka ba? Teka, kamusta ako kanina? May mali ba sa kilos ko? Wala naman. Ang bait mo nga eh. Mabuti naman. So ano? Galit ka pa ba sa akin? Well, hindi pa ako sigurado eh. Anong ibig mo sabihin? Importante sa akin ang laman ng puso mo. Hindi yung estado mo sa buhay. In that case, wala tayong problema. Dahil sure ako sa feelings ko. Magtiwala ka sa akin. Please. Susubukan ko. Huh? Ang weird. Sure akong nilagay ko yun dito. Nasaan na yun? Naku, magsisimula ng construction bukas. Sino yan? Sino yan? Sino ka? Ay! Kayo pala, Chairman Jiang. Magandang gabi. Oh, thank you. Pasensya na kayo, nagtatrabaho kasi ako. Ang gulo ng bahay, sorry. Huwag ka mag-alala. Ako nga yung pumunta ng walang pasabi. Gusto ko sanang makausap si Emily. Hindi ko siya makontak. Ah, ganun ba? Pasensya na. Naku, okay lang po yun. Uminom po kayo. Thank you. Kahit kinakabahan ako kanina, nag-enjoy ako ng sobra.
Ako din. Ingat ka sa pag-uwi. Ihatid na kita sa pinto. Naku, okay lang. Hindi na kailangan. Gusto talaga kitang ihatid. Okay lang, wag na. Huwag ka na mahiya. Ano, halika na? Okay. Mukhang sa itsura niyo pa lang, masasabi kong napaka-importante ng ipinunta niyo rito. Sandali, may nangyari po bang masama sa hotel niyo? Wala naman. Iba ang pakay ko. Actually, gusto ko talaga si Miss Emily Chan. Nagde-date na nga kami ngayon eh. Pasensya na po, Chairman. Nasurpresa naman po ako doon. Okay lang. Ganyan din naman ang magiging reaksyon ng iba kapag nalaman nila. Naisip ko lang kasi hindi ko pa pala siya gaanong kilala. Na-frustrate ako. Kaya ako napapunta dito, Jamie. Dahil hindi kami pwedeng makita sa publiko. Alam kong nahihirapan siya sa relasyon namin. Naawa ko kay Emily. Siguro, iniisip niya wala akong pakialam sa feelings niya. Naku, Chairman, I'm sure na naiintindihan din ni Emily ang sitwasyon mo. Sige, pumasok ka na. Ihay mo na lang ako kay Jamie. Hindi na ako papasok. Sure. Naku, hindi mo na dapat ako inihatid hanggang dito. Dapat nagpapahinga ka na. Ano ka ba? Okay lang. Mas gusto ko naman kasama kita. Ganito na ang setup natin. Hanggang sa makasal tayo. Okay. Sige, good night. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Okay. Paano kung may makakita sa atin? Wala akong pakialam. Tawagan na lang kita. Sige, Jamie, alis na ako. Maghintay pa po kayo ng konti. Sigurado ako parating na yon. Nako, hindi na. Late na rin kasi. Sigurado po kayo? Salamat uli sa kape. Anytime, Chairman. Good night sa inyo. Hanggang sa muli. Hoy, Emily! Chairman, bakit po kayo nandito? Bakit ka ba ginabi? Kanina ka pa niya hinihintay. Teka muna, may problema ba? Wala, na-miss lang kita kaya ako nagpunta dito. Hindi kita matawagan eh. Ganun ba? Hindi ko lang maintindihan kung bakit bigla ka na lang na nagpunta dito. Mabuting kaibigan siguro si Jamie, ano?
Oo. Tumira at nag-aaral din ba siya kasama mo sa Japan? Ha? Oo. Bakit mo na itanong? Wala lang. Wala kasi akong gaano alam tungkol sa'yo. Ayoko namang isipin mo na wala akong pakialam o wala akong kwenta. Masaya ako nakita tayo. Pero, Chairman... Na-miss lang kita kaya ako nandito. Magkita na lang tayo bukas. Okay. Ingat ka sa pag-uwi mo. Good night, Emily. Sandali nga, Emily. Paano mo nagawang... Ano bang iniisip mo dyan? Supervisor ko siya, yun lang. Ano bang sa tingin mo ang turing niya sa'yo? Di ba sinabi ko na wala kang pakialam doon? Paano kung malaman yun ni Marco? Sa tingin mo, hindi ako madadamay dito? Teka, binablackmail mo ba ako? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Mabuti kung ganun. Kahit sino pa ang magtanong sa'yo, ayoko nagkukwento ka ng tungkol sa akin, naiintindihan mo? Paano ko naman gagawin yun? Anong paano? Alam ko namang magaling ka magsinungaling, di ba? Anong sinabi mo? Malamang alam mo na si Marco ang director ng Mondo Group, no? Alam mo pero hindi mo sinabi sa akin. Sandali, hindi ko Tama naman... na. Ayoko marinig ang excuses mo. Fine, sorry kung hindi ko sinabi ang katotohanan. Gusto niya kasing itago ang katayuan niya sa buhay. May gusto kasi yung tao sa'yo, kaya ganun. Yun ang nararamdaman ko. Emily. Ano? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Okay, fine. Eh, ano ngayon kung mahal ako ni Chairman Jiang? May nararamdaman din ako sa kanya. Nagpapasalamat nga ako dahil... Kung hindi dahil sa kanya, wala ako ngayon dito. Pero hindi ibig sabihin kasalanan ko kung bakit siya nagkakaganyan, hindi ba? Di ko naman sinasabing panindigan mo. Itigil mo na. Wala namang magandang may bubungay ang ginagawa mo. Yung nararamdaman mo, hindi pagmamahal yan. Pagmamahal? Ano bang ibig sabihin nun? Pagmamahal. Pasok po kayo. Nagiganyan lang po ako. Pili po kayo. Ikaw bang gumawa ng lahat ng ito? Ginawa ko lahat yan, kakaisip sa'yo. Hindi ko na malayang na parami na pala ang niluluto ko. Kaya ayun, ang dami tuloy ng kakainin mo. Thank you, ah. Tikman mo na. Ano, masarap ba? Oo. Ito, inumin mo naman to. Ikaw, kumain ka na rin. Okay lang, busog na ako. Oo. Hinahanap niyo daw po ako, sir? Hihingi sana ako ng pabor. Sa akin po? Oo. Ano bang pabor yun, sir? Naalala mo yung taong naghahanap kay Miss Emily Jiang? Teka, bagong lahat, sikreto lang natin to, ha? Ha?
Magagawa mo ba? Yes, sir. Naiintindihan ko po ang ibig niyong sabihin. Salamat. Sige po. Alam mo, mukhang gustong-gusto ko ng dad ko. Totoo ba yan? Ano daw nagustuhan niya sa akin? Siyempre, sikreto yun. Ang daya naman. Alam mo, pagkagising ko kanina hanggang ngayon nagkita tayo. Ewan ko ba, pero kinakabahan talaga ako. Iniisip ko kasi kung anong impression nila sa akin. Gusto ko talagang malaman kung ano yun. Gusto kasi nilang magpakasal daw tayo agad. I'm sorry, mabilis ba? Hindi naman. Pasensya ka na. Alam kong nag-propose ka na sa akin bago ko pa man nakilala ang parents mo. Pero teka, sandali. Sobrang bilis naman ang mga pangyayari. Nabigla ako. Alam kong ibig mo sabihin. Alam ko rin na mabilis ako. Naintindihan kita. Pero alam mo rin naman na hindi na tayo mga bata. Kung sigurado tayo sa nararamdaman natin, bakit pa tayo maghihintay? Wala ka bang tiwala sa akin, Emily? Meron naman. Gusto ko. Oo, gusto kitang pakasalan. Pero hindi lang naman pagmamahal ang batayan kung bakit ikinakasal ang dalawang tao. Sabi ni Papa, pagmamahal ang dapat maging pundasyon ng kasal. Sumasang-ayon ako sa kanya. Pero hindi kita pinapressure na sumagot agad. Take your time. Pero sana positive ang sagot mo. Ikaw din naman, maganda ka din. Maalaga ka at napaka-generous pa. Matagal na nga yata kitang kilala eh. Actually, gustong-gusto ko talaga si Emily. May gusto kasi sa'yo yung tao, kaya Mahal. Anong ibig sabihin? Dadaling ko si Emily sa bahay para makilala ng parents ko. Ay! Ay! Jamie! Jamie, okay ka lang? Ang sakit. Konnichiwa. Hi, konnichiwa. Ang weird ni Emily, no? Di ba sila na may chairman siya? Eh, sino naman yung isang lalaki? Mahal ko. Ay, alis na ako. Ano yun? May problema ba? Mukha naman siyang normal. Pero kung makapagsalita, ay, nakakainis talaga. Nabwisit ako sa kanya kahapon. May iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Wala na. Ang alam ko lang hinahanap ka niya, pero hindi ko alam kung ano pang sinabi niya kay Chairman Jiang. Ay, naku, huwag mong sabihin sinabi ko sa'yo. Nag-promise ako kay Chairman. Sabi ko hindi ko sasabihin sa'yo. Mapapahamak ako niyan. May sinabi ka ba sa kanya? Wow, napatawag ka. Mukhang tinamahan ko ang bullseye ah. Effective nga talaga. Kapag nagsalita ka, tapos tayo agad. Nakuha mo? Talaga? Sigurado ka ba dyan? Hindi ko nga alam kung maniniwala pa ako sa'yo eh. Teka, hello? Sandali lang. Hello? Hello, nandito ba ako? Hindi ko rin alam kung aasa pa ako sa'yo eh. Sawa na akong habulin ka. Malapit ka naman kay Chairman Jack Nausan niya, di ba? Oo, siya nga yung nasa kabilang linya eh. Tawagan na lang tayo ha. Hello? Hello? Sabi ko sa'yo, bantayan mo eh.
Aba, Emily dyan. Po, Anong ginagawa mo dyan? wala. Wala naman po akong ginagawa. Hindi ko natatanungin kung gaano kalaki ang utang ni Emily sa'yo. Tama, masasaktan ka lang. Tapusin na natin to sa halagang yan. Ayoko na lumapit ka pa uli sa akin o kay Miss Emily Chang. Naintindihan mo? Ito ang dahilan kung bakit gusto kong makipag-deal sa mayayaman. Ayaw nila nag-aaksaya ng oras. Tama ba ako doon, sir? Tatanggapin ko ng oo yan, okay? Gaya nga ng kasabihan, sa buhay ng tao ang katapusan ay isa lamang bagong simula. Tama ba ako? Magkikita at magkikita pa rin tayo habang nasa pagitan natin si Emily. Sigurado akong hindi na tayo magkikita. Tingnan natin. Naghahanap ba kayo ng singsing? Oo. Doon po tayo. Ano pong size niya? Siguro mga size 6. May hinihanda na po kaming size 6 para sa inyo. Director Marco, kumusta? Anong ginagawa mo dito? Mukhang pareho tayo ng pinunta dito. May girlfriend ka ba ngayon? Oo, ganun na nga. Mukhang gustong-gusto mo siya. Oo, gusto ko talaga siya. Oo. Mukhang meron ka ring special someone ngayon ah. Oo. At mahal na mahal ko siya. Well, congratulations. Ito ang listahan ng mga estudyante. Ito yung classroom mo. So paano? Good luck sa'yo. Naiintindihan ko kayong lahat. Hindi ko rin gustong ipabasa sa inyo ang lectures na to. Kayong mag-lovebirds. Pumunta nga kayo dito. Pagkatapos ng kiss nilang dalawa, di ba naging romantic place ang classroom natin? Nag-iiba ang mood ng isang lokasyon dahil sa karaan ng pagtingin natin dito. Yun ang puntong gusto kong ituro sa inyo at sana naiintindihan nyo. Tapos na ang lesson natin ngayon. Wow, mukhang ikaw yung matagal ko nang hinahanap, Professor Jack. Habang buhay tayo magmamahalan. Ikaw ang gusto kong makasama, Emily.